Tayo ay magluluto today. Meron tayong bawang, talbos ng sile, sibuyas, sayote, luya, fish sauce, ang ating seasonings, cooking oil, at syempre ang tahong. Tara, umpisahan na natin ang pagluluto. At sa mainit na kawali, ilagay na ang mantika. At pagkatapos ay hintayin itong uminit. At kapag mainit na, ilagay na ang ating luya. Ayan. So, imekos-mekos natin ang ating luya para naman ay mawala ang lansa ng ating lulutuin. At pagkatapos ay ilagay na ang ating bawang kapag napansin na luto na ang ating luya. At pagkatapos yan ay imekos-mekos natin yan para ma-distribute yung lasa ng bawang at maghalo sila ng ating luya. Ayan. O diba, nahilo na yung bawang at luya sa kakahalo ko. At pag napansin mong okay na, ilagay na ang ating sibuyas. So, yan ang magdadagdag ng sarap at lasa sa ating tinolang tahong. So, ayan, imekos-mekos natin yan ng maayos. So, mapapansin nyo, konti na lang ang ating oil. So, mas maganda yan para oilless. Charot! And ayan, medyo nalamog na, luto na ang ating sibuyas. Ilagay na natin ang ating tahong. So ayan, nilagay na natin. And imekos-mekos natin yan para mapunta sa kanya yung lasa ng ating mga sahog. At i-fast forward na natin yan para mabilis naman insan. Kasi nagugutom na, Kesh. Ilagay na ang ating pamintang durog-durog. Parang puso mong dinurog-durog tapos iniwan lang sa pansitan. Charot! At isabay na din natin ang ating fish sauce. So, yan na magbibigay ng lasa sa ating tinolang tahong. Tapos, imekos-mekos natin yan para ma-distribute yung lasa. Yan yung palagi kong sinasabi. Imekos-mekos para ma-distribute yung lasa ng mga sahog sa ating niluluto. Ayan, patuloy lang na haluin. So, mapapansin nyo, nagkakatas na ang ating tahong. Diba? So, ibig sabihin yung lasa niya is nadidistribute na. So, ilagay na ang tubig para mapakuluan na ang ating tahong at tuluyan ng maluto. And pagkatapos niya, syempre, imekos-mekos pa din. Hindi mawawala ang mekos-mekos mga insan. Yan, para well-distribute talaga lahat ng ating sangkap dun sa ating niluluto. And takpan. Takpan natin yan at hintayin na kumulo. Ayan, so wait lang tayo. And ayan na. Feeling ko kumukulo na at kumukulo na nga talaga. Bumuka na yung ating mga tahong. Ayan. Imekos-mekos natin yan ng bahagya para naman yung ating tahong naluto na ay hindi masyadong ma-damage. Ayan, pero feeling ko kulang ang ating sabaw. Kaya ninais ko nalagyan ulit ito ng tubig. Kasi ilalagay pa natin mamaya ang ating sayote. Baka hindi siya maluto ng bonggang-bongga. Ayan. Takpan ulit natin yan at pakuluin ng ilan pang minuto. And ayan, kumukulo na siya. Sobrang kulong-kulo na siya talaga. Literal na kumukulo na siya. Parang dugo mong kumukulo sa kanya. Charot! Ayan, imekos-mekos ng bahagya. At pagkatapos ay ilagay na ang ating sayote. Hindi sayo kuya, kundi sayote. Sayote! Char! Ayan, and ihalo-halo natin yan. Make sure na malulubog siya sa sabaw para naman maluto siya agad. And after ilang minuto lamang ay kumukulo na siya. Senyales na luto na ang ating tinolang tahong. Ayan. So, masarap talaga kapag kang sayote ay hindi lutong-luto at lamog na lamog. Mas maganda kung half-cook lamang siya. Ilagay na ang talbos ng sile, pandagdag lasa sa ating tinolang tahong. And ihalo-halo. Ihalo-halo mo yan para maluto na siya. And ayan, sa final kulo. And luto na ang ating tahong. Yun lamang po, sana may natutunan kayo. Bye-bye!